Pauwi na ang dalaga nang biglang may nakita siyang binata na walang malay na nakaupo sa gilid ng kalsada. Dahil sa kabaitan iniuwi niya ang binata. Pagkatapos ay magiliw niyang ginamo ang kanyang sugat. Ngunit nang habarin ng dalaga ang sando ng binata ay napalunok ng laway ang dalaga sa kanyang six-pack abs. Tumangala siya sa mukha ng binata. Namula bigla ang pisngi niya. Matapos gamutin ang sugat ng binata aalis na sana ang dalaga nang bigla nitong hinawakan ang kamay nito. Hindi na kayanan ng dalaga na itulak palayo ang kamay niya kaya napilitan itong umupo sa tabi niya. Gayunpaman dumating din ang antok. Hihilahin na sana ng dalaga ang kamay niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon mas hinigpitin pa ng binata ang kamay niya. Sa huli hindi na niya napigilan ang antok. Bumagsak siya sa tabi niya at nakatulog. Kinaumagahan nagising ang binata. May nakita siyang kakaibang babae na nakahiga sa tabi niya, hawak pa rin niya ng mahigpit ang kamay niya. Sinubukan niyang umupo at magpalit ng damit. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang sekretarya. Iniwan niya ang contact information niya para sa dalaga at umalis. Sa kasamaang palad ang business card na naiwan niya ay aksidenteng nalaglag sa basurahan ng pusa. Ang batang iyon ay ang CEO ng LK Group. Ang pangalan niya ay Kang Hun. Noong 5 taong gulang pa lang si Kang Hun lumabas siya sa isang tanyag na pahayagan sa pananalapi. Sa oras na siya ay 31 siya ay naging isang mahuhusay na batang presidente. Halos lahat ng babaeng nakakita sa kanya ay minahal agad siya. Ang babaeng nagligtas kay Kang Hun ay si Yoon So. Palagi siyang abala sa trabaho sa kanyang veterinary clinic. Nang dumalo siya sa class reunion pinagtatawanan din siya ng mga kaklase dahil sa rustic na hitsura. Ngunit walang sino man ang nag-iisip na siya ay magiging asawa ng Pangulo sa huli na hinahangaan ng lahat. Pagkatapos bumalik sa kumpanya laging hinihintay ni Kang Hun si Yoon So na makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman naghintay siya ng ilang araw nang walang narinig mula sa kanya. Samantala sinisisi ni Yoon So si Kang Hun dahil kahit sinubukan niyang iligtas siya hindi pa rin siya nakatanggap ng pasasalamat bago ito umalis. Dumating ang isang customer upang makita ang isang alagang hayop sa lugar ng trabaho ni Yoon So. Iminungkahi niya na ipakilala ang isang blind date kay Yoon So. Tinanong ng customer si Yoon So tungkol sa perpektong uri ng lalaki ni Yoon So. Hindi nag-atubili si Yoon So na ilista ang kanyang pamantayan. Sinabi ni Yoon So na gusto niya ang isang lalaki na higit sa 1.80 m ang taas na may tanned na balat at matigas na abs. Sinabi rin ni Yoon So na maaaring medyo nakakainis ang lalaki ngunit ang kanyang boses ay dapat na maganda. Sa pangkalahatan siya ang uri ng lalaki na palaging kaakit-akit. Nang marinig ang hiling ni Yoon So ngumiti lang ang customer ng alanganin at mabilis na umalis. Sa paglabas ang bagong customer ay naglakas loob na ipahayag ang kanyang mga iniisip na sa napakataas na pamantayan maaaring kailanganin ni Yoon So na maghintay hanggang sa matanda siya upang mahanap ang tamang tao. Sa katunayan si Yoon So sa klinika ay nakakatuwang din sa mga kinakailangan na itinakda niya. Sa kanayunan na ito walang makakatugon sa mga ganitong pangangailangan. Nang maisip ni Yoon So ang ideal boyfriend na kakagawa niya lang bigla niyang naalala ang katawan ni Kang Hun. Iniisip niya kung paano na ang sugat niya ngayon. Samantala nakahanap ang sekretarya ng impormasyon tungkol kay Yoon So para iulat kay Kang Hun. Sinabi ng kalihim na dahil sa pagbubukas ng veterinary clinic malaki ang utang ni Yoon So. Pinaalalahanan ng sekretarya si Kang Hun na kung magbabayad siya ng malaking halaga ng pera para pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay maaalala niya ito sa isang pambihirang nakakaantig na kwento. Gayunpaman mayabang pa ring hinintay ni Kang Hun si Yoon So na lumapit sa kanya mismo. Hulaan niya na pupunta siya rito sa lalong madaling panahon at hihingi siya ng halaga ng pera dahil iniligtas siya nito. Gayunpaman naghintay siya ng mahabang panahon ngunit hindi pa rin niya nakikita ang pakikipag-ugnay sa kanya kaya nagpa siya siyang hanapin siya. Ang desisyong ito ay labis na ikinagulat ng kalihim. Hindi inaasahan ng kalihim na ganoon na lamang ang pagbaba ng mayabang na pangulo. Ipinaliwanag ni Kang Hun na kung may utang ka sa isang tao dapat mong bayaran ito. Nang magmaneho si Kang Hun sa veterinary clinic ni Yoon So nakita niya itong humihingi ng tawad sa customer dahil hindi niya tinanggap na paligan ang aso. Bigla siyang ngumiti. Hindi napigilan ni Kang Hun na kunin ang kanyang telepono para lihim na kunan ng litrato ang matangkad na ngiti na iyon. Ito ang unang pagkakataon niya rito. Ngunit hindi siya pumasok para kausapin si Yoon So at nagpas siyang umalis. Kinabukasan hinanap niya ulit siya sa veterinary clinic ngunit hindi niya ito nakitang nagbukas ng pinto.
Nang aalis na siya nakita niya itong nagbibisikleta papunta sa klinik. Sa sandaling nakita ni Yeon-so si Kang-hun nakilala niya kaagad ito bilang taong iniligtas niya noong nakaraang araw. Pumasok ang dalawa sa klinik at nagsimulang mag-usap. Hiniling ni Kang-hun kay Yeon-so na ikulong ang kanyang kaibig-ibig na pusa dahil hindi niya kayang makita ang mga balahibo ng pusa na lumilipad sa kanya. Nang marinig ito hindi nagdalawang isip si Yeon-so na yayain siya dahil hindi naman niya ito pinapunta rito. Humakbang si Kang-hun at sinabing hindi niya matiis ang pakiramdam ng pagkakautang. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung magkano ang kailangan upang mailigtas ang kanyang buhay. Nagtaka rin siya kung bakit hindi siya kinontak ni Yeon-so. Sumagot si Yeon-so na hindi niya alam kung sino siya kaya hindi niya ito makontak. Noon lang napagtanto ni Kang-hun na hindi nakarating sa kanya ang contact information na iniwan niya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng bill para sa 700,000 won sa mga medikal na bayarin. Pagtingin sa bill sa kamay ni Kang-hun hindi niya maiwasang magulat. Tinanong ni Kang-hun si Yeon-so kung nagkamali siya. Naisip ni Yeon-so na masyadong mataas ang presyong inaalok niya. Kaya mabilis niyang ipinaliwanag na wala siyang insurance at siya ay isang matapat na veterinaryo. Gayunpaman nakaramdam si Kang-hun ng hinanakit. Naisip niya na hindi lang 700,000 won ang halaga para makatipid sa isang pangulong tulad niya. Kaya hiniling niya sa kanya na isulat muli ang halaga. At the same time na curious din siya kung si Yeon-so ba talaga ay isang taong walang kasakiman o nagpapanggap lang. Sa sandaling ito nakita ni Kang-hun ang pusa at sinabi sa kanya na mabilis itong ikulong. Walang magawang tumayo si Yeon-so para ikulong ang pusa. Ngunit aksidente niyang natapakan ang larwang bola ng pusa. Nadulas siya at hindi sinasadyang napasandal ang braso niya sa balikat nito. Napahiya si Yeon-so sa sandaling nakaharap si Kang-hun. Tumayo siya at sinabing magbabayad siya ng kahit anong halaga. Kaya nagpa siya si Kang-hun na bigyan si Yeon-so ng $1,000,000 na veterinaryo na ospital. Ngunit nang dalhin ni Kang-hun si Yeon-so upang makita ang bagong ospital ng veterinaryo siya ay tumanggi. Sinabi sa kanya ni Yeon-so na ang kanyang kasalukuyang veterinary clinic ay ang kanyang buong buhay. Bagamat nagbabayad pa siya ng utang mas nagustuhan pa rin niya ang kanyang maliit na klinika. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ang pagtanggi ng ibang tao ay labis na nagalit kay Kang-hun. Desidido siyang pilitin si Yeon-so na tanggapin ang veterinary hospital na ibinigay nito sa kanya. Noong araw na iyon habang nagtatrabaho si Yeon-so dumating ang landlord para ipaalam sa kanya na iba na ang may-ari ng gusali. Igigiba ng bagong may-ari ang gusaling ito para magtayo ng bago. Di nagtagal nakatanggap si Yeon-so ng tawag sa telepono mula kay Kang-hun. Siya pala ang bumili ng gusaling ito. Ipinaalam niya sa kanya na igigiba niya ito sa susunod na linggo. Kaya kinailangan niyang umalis kaagad. Nang marinig niyang sinabi iyon ni Kang-hun hindi napigilan ni Yeon-so na magalit. Tumanggi siyang sumuko at nagpa siya na pumunta kung saan-saan upang maghanap ng bagong silid. Sa kasamaang palad ang halaga ng pera na hawak niya ay masyadong maliit. Kaya hindi siya nakahanap ng bahay na gusto niya. Pumunta si Yeon-so sa bangko para manghiram ng pera. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ipinaalam sa kanya ng staff na hindi na siya maaaring ipahiram. Ang katotohanan na nagpunta si Yeon-so upang maghanap ng silid at humiram ng pera sa bangko ay nakuha ng sekretarya ni Kang-hun at iniulat kay Kang-hun. Lumalabas na nagtrabaho rin si Kang-hun sa bangko para tanggihan nila ang kanyang utang. Gusto ni Kang-hun na tanggapin niya ang veterinary hospital na inihanda ni Kang-hun para sa kanya. Kinaumagahan inutusan ni Kang-hun ang isang grupo ng mga tao na pumunta sa kanyang veterinaryo na klinika. Ipinaalam nila sa kanya na malapit ng give-in ang lugar at pinakiusapan nila itong agad na mag-impake at umalis. Nang marinig ni Kang-hun si Yeon-so at ang grupo ng mga manggagawa na nagtatalo mas naging maganda ang kanyang kalooban. Tumawag si Kang-hun at hiniling ang grupo ng mga manggagawa na umalis. Si Yeon-so ay labis na nagalit. Pumunta siya sa kumpanya ni Kang-hun. Ginamit niya ang kanyang bag para hampasin siya ng paulit-ulit. Sa wakas dahil sa sobrang sama ng loob niya napaluha siya. Hindi niya naintindihan ang ginawa niya. Mali na kailangan niyang i-pressure siya sa ganoong lawak. Mahinahong sinabi ni Kang-hun na dapat niyang tanggapin ang kanyang paghihiganti. Tumayo si Yeon-so at hinawakan ang kurbata ni Kang-hun. Binalaan niya ito na kung sakaling makipaglaro pa ito sa kanya hindi niya ito pababayaan. Pagkatapos ay hindi niya nakalimutan na ipakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang paa.
Sa hindi inaasahan mabilis na binawi ni Kang Hun ang kanyang paa. Nawalan ng balanse si Yeon-so at muntik nang mahulog. Mabuti na lang at mabilis siyang nahuli ni Kang Hun at niyakap. Nagpumigla si Yeon-so, gusto siyang bitawan ni Kang Hun. Ngunit humakbang si Kang Hun, hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay at hiniling na kumalma siya. Kapag tumahimik na siya, hahayaan siya nito. Nang walang ibang pagpipilian, nagkunwaring nakikinig si Yeon-so. Pagkatapos ay isinulat niya ang kanyang account sa isang sticky note at idinikit ito sa kanyang kamiseta. Ipinahayag niya na aalis siya sa gusali sa loob ng 1 linggo. Hiniling niya sa kanya na ilipat ang deposito sa kanyang account. Nang makitang nagtagumpay ang plano niya, tuwang-tuwa si Kang Hun, kaya hindi niya napigilan ang pagtawa. Hindi rin nakalimutan ni Kang Hun na tingnan ang sapatos na natapakan ni Yeon-so. Sa oras na ito, pinuntahan ni Yeon-so ang kanyang matalik na kaibigan para ipagtapat ang kanyang paghihirap. Binigyan ng kanyang matalik na kaibigan si Yeon-so ng isang sobre ng pera. Isaalang-alang lamang ito bilang kanyang pamumuhunan sa Yeon-so at tatanggap siya ng interes bawat taon. Sa oras na ito, isang matandang kaklase na nagngangalang Mura ay hindi sinasadyang dumating sa tindahan na ito. Si Mura ay palaging minamala si Yeon-so. Pagkaupo niya, agad na sinabi ni Mura na sarkastikong sinabi kay Yeon-so na dapat manatili si Yeon-so sa kanayunan para magpastol ng mga baka. Bakit pumunta si Yeon-so sa lungsod at pagkatapos ay humiram ng pera? Sinadya ring itanong ni Mura kung bakit matanda na si Yeon-so ngunit hindi pa kasal. Nang sabihin iyon, labis na nagalit si Yeon-so. Kaya nang tumawag si Kang Hun, tanggi ni Yeon-so ang kanyang tawag. Parehong inis si Kang Hun nang ma-reject ang kanyang tawag. Agad siyang nag-text at nag-anunsyo na bukas na niya igigiba ang gusali. Nakaramdam ng pagkadismaya si Yeon-so dahil patuloy siyang binababa ng dati niyang kaibigan. Nang makatanggap si Yeon-so ng mas maraming mensahe mula kay Kang Hun, mas nadismaya si Yeon-so. Agad na pinabulaanan ni Yeon-so si Mura na babalik siya sa Seoul. Kasabay nito, sinabi ni Yeon-so kay Mura na tandaan na magpadala ng mga bulaklak upang batiin siya sa araw ng pagbubukas. Nang matapos magsalita si Yeon-so, hindi na nakapagtalo si Mura. Talagang nasisiyahan si Yeon-so. Gayunpaman, kalaunan ay napagtanto ni Yeon-so na siya ay nadulas. Kaya kinailangan niyang puntahan si Kang Hun para makipag-ayos. Nakita ni Kang Hun si Yeon-so na papalapit sa kanya at agad na tinanong kung nagbago na ba ang isip niya. Sinabi ni Yeon-so kay Kang Hun na ang presyo para sa pag-save sa kanya noong isang araw ay maaaring tumaas mula 700,000 won hanggang 70 milyong won. Isa sa alang-alang niya ito bilang pera para buksan ang veterinaryo na ospital. Ibawas ang 700,000 won at unti-unti niyang babayaran siya. Isaalang-alang ito bilang kanyang paghiram ng pera mula sa kanya upang buksan ang ospital na ito sa halip na humiram sa bangko. Sa simula, walang balak si Yeon-so na kunin ang pera ni Kang Hun. Kaya't ang dalawa sa kanila ay itinuturing na kasosyo sa negosyo. Sumang-ayon lang si Kang Hun sa sinabi ni Yeon-so. Kasabay nito, hindi nakalimutan ni Kang Hun na makipagkamay para kumpirmahin ang pakikipagtulungan. Ngunit ang mga mata ni Kang Hun ay parang isang lobo na nakahuli ng kuneho. Kinabukasan, sinimulan ni Yeon-so ang paglilinis ng bagong ospital ng veterinaryo. Siya mismo ang nag-decorate ng lahat sa ospital. Pagkatapos ng maraming araw ng pagsusumikap, sa wakas ay natapos na ang lahat. Agad siyang nag-selfie sa bago niyang veterinary hospital. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, pumunta si Kang Hun sa ospital. Nakita niya si Yeon-so na pagod at nakatulog. Kaya hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Lumapit si Kang Hun para pagmasdan siya. Biglang nagmulat ng mata si Yeon-so na ikinagulat niya. Sa hindi inaasahan, hindi pa rin siya ganap nagising. Kaya akala niya nananaginip siya. Inabot niya para kurutin ang pisngi nito at pinuri kung gaano kinis ang balat nito. Agad na sinabi ni Kang Hun sa kanya sa matigas na boses na tanggalin ang kamay niya sa mukha niya. Nagulat ito kay Yeon-so sa kanyang panaginip. Tinanong niya ito kung bakit sa ospital ito natutulog sa halip na umuwi. Galit na sumagot si Yeon-so na dahil sa kanya wala na siyang bahay na matutuluyan. Bukod dito, marami siyang dapat ipag-alala. Kaya hindi niya kayang gumastos ng bonggang-bongga. Nang marinig iyon, mas nagtaka si Kang Hun kung bakit hindi niya tinanggap ang tulong nito. Ipinaliwanag ni Yeon-so na gusto lang niyang magkaroon ng sapat na pera para mabuhay. Pinuna niya ang silid na pinaplano niyang popahan na masyadong maliit. Sinabi niya sa kanya na may mas malaki at mas murang lugar na popahan.
Curious na tinanong ni Yeon-so kung nasaan ito. Hindi naman itinago ni Kang-hun at sinabing bahay niya iyon na marami pang kwarto. Bago ang magandang hangarin na iyon na ibulalas lamang ni Yeon-so na siya ay baliw. Kinabukasan ng magalit pa si Kang-hun sa pagiging baliw, pumasok ang sekretarya at binigyan siya ng listahan ng mga babae. Pinilit pala siya ng kanyang ina na makipag-blind date kasama ang 3 magaganda at matagumpay na babae kada buwan. Ito ay magtatagal hanggang sa makahanap siya ng angkop na kapareha. Sa araw na binuksan ni Yeon-so ang veterinaryo na ospital, nagpulong si Kang-hun kaya hindi siya nakadalo. Ipinadala niya ang kanyang sekretarya upang magdala ng mga bulaklak upang batiin siya at ipasa ang kanyang imbitasyon sa tanghalian. Gayunpaman, hiniling ni Yeon-so sa kanyang sekretarya na tumulong sa paglilinis. Nanalangin din ang kalihim kasama niya sa Diyos ng kapalaran na tulungan siyang kumita ng malaking pera mula sa klinikang ito. Sa oras ng tanghalian, nag-order ang 2 ng black bean noodles para sabay na kumain. Sa gilid na ito naghihintay si Kang-hun kay Yeon-so mag-isa sa restaurant. Nang matapos ang trabaho, umupo ang dalawa sa sofa habang kumakain ng masarap na maanghang na pansit. Hindi nila namalayan kung kailan dumating si Kang-hun. Malakas na tinawag ni Kang-hun ang pangalan ng sekretarya at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Gulat na gulat ang sekretarya na halos mabulunan. Mabilis na kinuha ng sekretarya ang kanyang coat at tumakbo palayo. Hinayla ni Kang-hun ang isang upuan at umupo sa tabi ni Yeon-so. Biglang kumalam ang tiyan ni Kang-hun na ikinatawa ni Yeon-so. Binigyan niya si Kang-hun ng chopsticks at niyaya itong kumain kasama niya. Sinabi ni Kang-hun na hindi siya kumakain ng ganitong uri ng pagkain. Pero dahil niyaya siya nito, kakain siya para mapasaya siya. Pagkatapos ay kinuha ni Kang-hun ang isang piraso ng paa ng manok at isinawsaw ito sa toyo. Nang ipasok niya iyon sa kanyang bibig, nagbago ang ekspresyon ni Kang-hun. Ito ang unang pagkakataon na natikman ni Kang-hun ang lasa na ito. Sa sandaling ito, isang binata ang pumasok sa klinika. Tinanong ng binata kung sino si Kang-hun. Tinanong din ni Kang-hun kung sino ang binatang ito. Sagot ng binata, kaibigan at business partner siya ni Yeon-so. Hindi masyadong natuwa si Kang-hun nang marinig iyon. Pagbalik niya sa kanyang silid, i-text na sana ni Kang-hun si Yeon-so para magtanong tungkol sa lalaki mula tanghali. Ngunit pagkatapos ay naalala ni Kang-hun ang isang mahalagang bagay. Kaya't nagpasya siyang huwag nang magpadala ng mensahe. Alam ni Mora na nagbukas si Yeon-so ng veterinaryo na ospital. Kaya agad na inimbitahan ni Mora ang kanyang mga kaibigan na makipagkita kay Yeon-so sa pagkukunwari ng pagbati sa kanya. Ngunit pagdating nila, sinadya ni Mora si Yeon-so na i-treat ang lahat sa isang pagkain. Na-provoke naman si Yeon-so kaya pumayag agad siya. Pero nang buksan ni Yeon-so ang menu para tingnan, hindi niya maiwasang mag-alala dahil sa mahal ng presyo ng mga ulam. Sa sandaling ito, ang waiter ay nagdala ng isang bote ng alak. Inanunsyo ng waiter na ang Ginoo sa katabing mesa ang nagbigay sa kanila nitong bote ng alak. Nang tumingin si Yeon-so sa direksyon ng kamay ng waiter, natuklasan niya na ang Ginoo ay walang iba kundi si Kang-hun. Kaya mabilis niyang tinakpan ang mukha sa likod ng menu at nagkunwaring hindi niya kilala si Kang-hun. Ngunit hindi pinayagan ni Kang-hun si Yeon-so na gawin iyon. Agad namang sinabi ni Kang-hun sa waiter na ipagpatuloy ang pagdadala ng pagkain sa mesa ni Yeon-so. Samantala, nag-ilusyon si Mora na dahil maganda siya, makakatagpo siya ng ganitong bagay kahit saan siya magpunta. Pagkatapos, sinamantala ni Yeon-so ang pagkakataong pumunta sa banyo para i-text si Kang-hun. Nang dumaan si Kang-hun sa table ni Yeon-so, aksidente niyang narinig na pinag-uusapan siya ng dalawa. Nang dumating si Kang-hun para kausapin si Yeon-so ng pribado, sinisi niya ito sa pagsunod sa kanya, hiniling na layuan siya nito at umaasa rin siyang hindi siya nito iisipin tulad ng ibang mga babaeng nakilala niya. Nang magbayad si Yeon-so, sinabi ng waiter na ang bill ay higit sa 600,000 won. Nalungkot si Yeon-so nang ipakita niya ang kanyang card, ngunit sinabi ng waiter na may nagbayad na sa kanya. Nang makarating si Yeon-so sa gate, hinihintay na siya ni Kang-hun sa labas. Gusto siyang ibalik ni Kang-hun sa klinik. Maraming kaibigan ang nagulat nang makita ang isang gwapong lalaki na gustong iuwi si Yeon-so. Mabilis na itinulak ng matalik na kaibigan si Yeon-so at hinikayat si Yeon-so na sumama kay Kang-hun. Ang mga aksyon ni Kang-hun ay labis na ikinagalit ni Yeon-so. Sa pagbabalik, sinabi ni Kang-hun kay Yeon-so na pinakamabuting hindi na niya makilala ang mga makasariling kaibigan. Sa halip na makipagkita sa kanila, dapat siyang puntahan ni Yeon-so para hindi na niya kailangan pang magtiis ng malungkot na mga bagay.
Pagkatapos ay nagmungkahi si Kang Hun na gusto niya itong maging manliligaw. Gayunpaman nang marinig niya iyon nagalit si Yeon-so at tumayo at umalis. Mabilis siyang hinabol ni Kang Hun para hilahin siya pabalik. Balak niyang sipin siya pero na-counterattack siya. Lalo siyang nagalit. Tinanong niya ito kung dahil sa mahina siya kaya gusto nitong maging kasangkapan siya para pagsilbihan siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nagpasya siyang umalis. Gayunpaman si Kang Hun ay patuloy pa rin na sumunod sa likod at patuloy na humiling sa kanya na maging kanyang kasintahan. Ngunit muling tumanggi si Yeon-so. Paano naging bahagi ng dula ni Kang Hun ang kanyang unang pag-ibig? Nang marinig ito tinanong ni Kang Hun kung hindi pa siya nagmahal ng kahit sino. Mabilis na ipinagtanggol ni Yeon-so ang sarili sa pagsasabing 30 taong gulang na siya. Kaya walang paraan na hindi pa siya nai-inlove. Agad na sinabi ni Kang Hun na madalas niya itong napapanaginipan kamakailan. Wala pa siyang nakitang babaeng kasing interesante niya. Kaya naman gusto niya itong maging boyfriend. Nakita ni Kang Hun na namula ang mukha ni Yeon-so. Kaya agad niyang pinatunayan na matagumpay ang kanyang pagsubok. Ibig sabihin alam niyang nagsisinungaling si Yeon-so. Hindi pa siya nai-inlove noon. Kaya madali siyang nadala sa mga lalaki. Nagalit si Yeon-so at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Ang mga salita ni Kang Hun ay nagpaalala kay Yeon-so ng kanyang mga araw ng kolehiyo. Noong panahong iyon pumayag din siyang makipag-date sa isang nobyo na nagngangalang Sang-hyun. Gayunpaman ang isang kaibigan ay nainggit kay Yeon-so. Sinabi niya na naging mabait si Sang-hyun kay Yeon-so dahil naawa siya kay Yeon-so. Nang marinig ang mga salitang ito binitawan ni Yeon-so ang bouquet ng bulaklak sa kanyang kamay. Kasabay nito tinapos din ni Yeon-so ang kanyang hindi natapos na pag-iibigan. Ngayon gusto na rin ni Yeon-so na magkaroon ng seryosong relasyon. Nang gabing iyon pumunta si Yeon-so sa lugar ng kanyang matalik na kaibigan upang magparehistro para sa mga aralin sa pagsayaw. Nagsimulang tanungin ng kanyang matalik na kaibigan si Yeon-so tungkol kay Kang Hun. Tinanong niya si Yeon-so kung nag-aalangan ba siya sa pagitan ng kanyang kasalukuyang nobyo at ng dati niyang nobyo. Sinabihan ni Yeon-so ang kanyang matalik na kaibigan na magsulat ng mga nobelang romansa. Pagkatapos hiniling ni Yeon-so kay Sang-hyun na turuan siyang sumayaw. Nang hawakan ni Yeon-so ang kamay ni Sang-hyun para simulan ang mga unang hakbang sa pagsayaw nagtaka siya kung bakit hindi tumitibok ang kanyang puso ng kasing bilis noong nakatayo siya sa tabi ni Kang Hun. Bago siya makapagsimula nakatanggap si Yeon-so ng tawag sa telepono. Ang tumatawag ay si Kang Hun kay Yeon-so. Bumibilis na naman ang tibok ng puso. Namula ang mukha ni Yeon-so. Tinanong ni Kang Hun si Yeon-so kung naisip niya ang sinabi nito sa kanya kaninang umaga. Gusto niyang marinig ang sagot nito. Mabilis na sinabi ni Yeon-so na abala siya at ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon lumabas si Yeon-so para uminom ng beer kasama ang lahat at magkakilala. Tinanong ng lahat si Yeon-so kung bakit siya pumunta sa dance class. Matapat na sinabi ni Yeon-so na gusto niyang pagalingin ang sarili. Sa tuwing kasama niya ang isang lalaki palagi siyang nakakaramdam ng tensyon. Namula ang mukha niya at parang nawawalan ng lakas ang katawan niya. Para siyang manhid kapag kasama niya ang taong iyon. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat nagmamadaling ipinaliwanag ni Yeon-so na kumukuha siya ng dance lessons para pamayat. Kinabukasan pumunta si Kang Hun sa ospital para makita si Yeon-so. Sinabi ni Kang Hun kay Yeon-so na hanggat naging girlfriend niya ito sa loob ng 3 buwan at tinulungan niya itong harapin ang kanyang ina tungkol sa blind date magiging kanya ang ospital na ito. Mula ngayon hindi na niya ito kailangang magbayad ng interes bawat buwan. Ang pagiging girlfriend niya sa loob ng 3 buwan ay walang kabayaran sa kanya. Iminungkahi niyang subukan nila ito minsan at gagawa sila ng maayos na kontrata sa pag-ibig. Kaya sa wakas ay pumirma si Yeon-so ng kontrata para maging kasintahan ni Kang Hun. Noong araw na iyon sa saksi ng kalihim nagpasya ang dalawa na pumirma sa kontrata. Ang kontrata ay kinakailangan ng dalawa na papaniwalan ang lahat ng tao sa kanilang paligid na tunay nilang mahal ang isa't isa at kailangan nilang magseryoso sa trabaho. Kailangang magkita ang dalawa araw-araw. Kailangang makinig ng Party A sa mga arrangement ng Party B. At kapag hiniling ng Party B kailangang naruroon ang Party A. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Party A ay ganap na hindi pinahintulutang makipagkita sa sinumang lalaki maliban sa Party B. Marahil ang hitsura ng kanyang dating kasintahan na si Sang-hyun ay nag-alala kay Kang Hun. Matapos kumpirmahin ang kontrata pinirmahan ng dalawa ang kanilang mga pangalan dito.
Sa patoto ng kalihim opisyal na silang naging magkasintahan sa pamamagitan ng kontrata. Nakita ng sekretarya ang hindi magiliw na ekspresyon ng dalawang tao sa isa't isa. Kaya malumanay niyang pinaalalahanan sila. Ngayon na silang dalawa ay naging magkasintahan, dapat silang ngumiti sa isa't isa. Ngunit ang sekretarya ay walang magawang tumawa ng mag-isa habang nakaupo silang dalawa nang hindi gumagalaw. Naganap ang unang araw ng kontrata ng pag-ibig. Ang dalawa sa kanila ay gumawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Nang may libreng oras, lumabas sila para magkape. Pagkatapos ay ang bawat isa sa kanila ay nag-iisa sa tanghalian. Nang oras na para umalis sa trabaho, tinanong ni Kang Hun ang babaeng assistant kung ano ang karaniwang ginagawa ng mga mag-asawa. Hindi naintindihan ng babaeng katulong. Kaya napatingin siya sa sekretarya. Pagkatapos ay sumagot ang babaeng katulong na karaniwang lumalabas sila para kumain, uminom o manood ng sine ng magkasama. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Kang Hun ang pagpunta sa mga pelikula. Kaya nagpa siyang pumunta sa dance class kasama si Yeon-so. Pagdating nilang dalawa, nagmamadaling ipinakilala ng malapit na kaibigan si Kang Hun bilang boyfriend ni Yeon-so. Magalang na binati ni Sang-hyun si Kang Hun. Sinabi ni Sang-hyun na hindi pa niya narinig na may boyfriend si Yeon-so. Agad na ipinaliwanag ni Kang Hun na ang kanyang kasintahan ay may ugali na ilihim ang mga espesyal na bagay. At iyon ang kanyang alindog. Matapos sabihin iyon, hindi nakalimutan ni Kang Hun na yakapin si Yeon-so. Bulong ni Kang Hun sa tenga niya para ipaalala sa kanya na hindi siya naghugas ng buhok ngayon. Nagmamadaling tinanong ni Yeon-so si Kang Hun na hindi kasama sa kontrata ang mga intimate action na ito. Nang marinig iyon, ngumiti lang si Kang Hun. Iginiit niya na ang mahalaga ay mapaniwala ang lahat na ang dalawa ay nagmamahalan. Matapos ideklara ni Kang Hun ang kanyang soberanya, pinaalalahanan niya si Yeon-so na mag-aral ng mabuti. Tapos umalis na si Kang Hun. Pagkabalik sa sasakyan, dinampot ni Kang Hun ang bouquet ng bulaklak na binili niya at galit na inihagis ito sa isang tabi. Iniisip ni Kang Hun si Yeon-so na magkahawak kamay at sumasayaw kasama si Sang-hyun. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Kang Hun ay bago pa man niya mahintay si Yeon-so na makatapos ng pag-aaral, nakilala niya ang taong tumutugis sa kanya. Nagmamadaling tinawagan ni Kang Hun si Yeon-so at sinabi sa kanya na iligtas siya. Nag-aatubili si Yeon-so kay Kang Hun. Nang makita ng dalaga si Yeon-so ay agad siyang nagulat. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na basta-basta magugustuhan ni Kang Hun ang isang taong ganoon. Pagkatapos ay tinanong ng batang babae si Yeon-so kung ilang taon na si Yeon-so at kung bakit tinawag ni Yeon-so ang kanyang nakababatang sitter. Nang malaman niya na si Yeon-so ay 30 taong gulang, ipinakita ng dalaga ang kanyang paghamak. Galit na tinanong ni Yeon-so ang dalaga na gabi na at bakit hindi pa siya umuwi. Sa sandaling ito, dumating si Sang-hyun at ibinigay kay Yeon-so ang bagay na nakalimutan ni Yeon-so sa gym. Nakita iyon ng dalaga at agad niyang naisip na may karelasyon si Yeon-so. Kaya malakas niyang pinuna si Yeon-so. Gayunpaman, pinigilan ni Kang Hun ang babae. Pagkatapos ay naisip ng dalaga na gusto siyang linlanggan ni Kang Hun, kaya't hiniling niya kay Yeon-so na magpanggap na kanyang manliligaw. Hiniling ng dalaga sa dalawa na patunayan na sila ay magkasintahan. Para patunayan ang kanilang pagmamahalan, hinayla ni Kang Hun si Yeon-so palapit sa kanya. Lumingon siya para halikan si Yeon-so. Sa sandaling ito, sinabihan siya ng batang babae na huminto at sinisi siya sa pagiging sobra. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Kang Hun si Yeon-so kung bakit laging nakikita si Sang-hyun sa paligid ni Yeon-so. Mabilis na itinulak ni Yeon-so ang kamay ni Kang Hun at sinabing magkaibigan lang sila. Kasabay nito, tinanong din siya nito kung hindi pa niya narinig ang konsepto ng matalik na kaibigan ng opposite sex. Kaagad na idineklara ni Kang Hun na hindi siya pinapayagang bigyang pansin ang sinuman maliban sa kanya. Sa daan para iuwi si Yeon-so, nakita siya ni Kang Hun na natutulog sa upuan. Kaya pinahinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nang hihilahin na sana niya ang buhok niya ay bigla siyang nagising. Mabilis na binawi ni Kang Hun ang kanyang kamay. Pinaalalahanan siya nito na huwag matulog sa harap ng iba. Hindi naintindihan ni Yeon-so at nagtanong kung bakit. Sinabi niya kaagad na pangit ang posisyon nito sa pagtulog at siya lang ang may gusto sa hitsurang iyon. Nang marinig iyon ni Kang Hun, agad na suminok si Yeon-so. Nasinok lang siya kapag nakatayo sa harap ng 4 na taong crush niya. Kinabukasan, biglang sumulpot sa ospital ni Yeon-so ang babaeng humahabol kay Kang Hun. Pumasok ang dalaga sa klinik na parang lalaban. Tumangging sumuko si Yeon-so.
Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at pinandilatan ng mata ang kausap. Sa bandang ito nasa meeting si Kang Hun nang bigla niyang marinig ang pagtunog ng telepono. Tumingin siya sa paligid ng mesa at tinanong ang lahat kung nakalimutan ba nilang ilagay ito sa silent mode. Malumanay na ipinaalala ng katabi niyang secretary kay Kang Hun na phone niya iyon. Walang choice si Kang Hun kundi sabihin sa kanyang mga nasasakupan na magpahinga. Tumalima ang lahat at agad na umalis. Nang walang natira kinuha ni Kang Hun ang telepono. Ipinaalam sa kanya ni Yoon-so na pumunta ang babae sa klinika ni Yoon-so. Sumagot si Kang Hun na kayang gawin ni Yoon-so ang anumang gusto niya dahil girlfriend niya ito. Anyway nilinggan ni Yoon-so ang dalaga. Sinabi ni Yoon-so kay Kang Hun na bata pa ang babae ngunit napakasungit. Nang marinig iyon ni Yoon-so agad na tumawa si Kang Hun. Aniya sobrang sama ng loob niya. Ang ibang babae ay gumamit ng mapanlate na tingin para tanungin si Yoon-so. Gustong malaman ng dalaga kung papakasalan ni Yoon-so si Kang Hun o hindi. Sumagot si Yoon-so na walang masasabi ng maaga. Nagmamahalan lang ang dalawa at walang balak magpakasal. Ang ibang babae ay agad na nagsabi kay Yoon-so na kung gayon pagkatapos ay itigil ang pagmamahal. Dahil ang resulta ng pag-ibig ay kasal. Pagkatapos nito hindi nag-atubili si Yoon-so na punahin ang ibang babae. Nang makitang galit na umalis ang ibang babae ipinakita ni Yoon-so ang isang ngiti ng nanalo. Nasa meeting si Kang Hun nang muling tumunog ang telepono. Masayang ibinalita sa kanya ni Yoon-so ang tagumpay. Ipinagmamalaki ni Yoon-so na tinuruan niya ng leksyon ang ibang babae. Matapos marinig iyon ay ngumiti siya ng malumanay. Napatingin din sa kanya ang sekretarya at ngumiti ng makahulugan. Kaagad pagkatapos bumalik si Kang Hun sa kanyang malamig na ekspresyon. Sinabi niya kay Yoon-so na busy siya sa pagtatrabaho tapos binaba niya agad ang tawag. Noong gabing iyon sabay silang nanood ng sine. Si Yoon-so ay nanonood ng pelikula at tumatawa sa buong oras habang si Kang Hun ay nakaupo sa tabi niya na nakatingin sa kanya ng madamdamin. Pagkatapos manood ng pelikula kinuha niya ang kanyang telepono upang kumuha ng litrato kasama siya. Hindi maintindihan ni Kang Hun kung bakit niya ginawa iyon. Ipinaliwanag niya na sa tuwing magkikita sila magpapapicture sila para panatilihin nila ang mga sandali ng kanilang date. Kung may magtanong tungkol sa kanilang relasyon magkakaroon siya ng ebidensya na magpapatunay nito. Parang nakatanggap ng selyo sa Daily Passbook. Nang tingnan niya ang larawan nilang dalawa pinuna niya ito sa hindi pakikipagtulungan sa kanya. Gayunpaman si Kang Hun ay tila naiinis at nabalisa. Nang makita iyon walang pagpipilian si Yoon-so kundi tahimik na tumingin sa kanyang telepono ng mag-isa. Sa oras na ito nakatanggap ng tawag si Kang Hun kaya lumabas siya para sagutin ito. Nang makita siya ni Yoon-so na nakangiti at may kausap sa telepono hindi niya maiwasang magtaka kung bakit hindi niya magawang ngumiti ng ganoon kapag kasama niya ito. Pagka-uwi ini-print niya ang larawan ng una nilang date at idinikit sa notebook. Nang magdidikit na sana siya ng puso pakiramdam niya ay may mali. Nagtataka siya kung bakit siya tuwang-tuwa. Ngunit hindi niya nakalimutang ipadala ang larawan kay Kang Hun. Tiningnan ni Kang Hun ang larawan at naalala ang sinabi niya sa kotse. Gusto niya agad na subukang ngumiti. Gayunpaman sinubukan niya ng mahabang panahon nang hindi nagtagumpay kaya itinapon niya ang kanyang telepono. Kinabukasan nagkaroon ng nosebleed si Yoon-so. Agad naman siyang hiniling ng matalik niyang kaibigan na tumakas at tumambay sa kanya. Nakakagulat si Kang Hun sa panig na ito ay nakatagpo din ng katulad na sitwasyon. Nakatanggap siya ng text message mula kay Yoon-so kung saan nagreklamo ito na araw-araw siyang napagod sa pakikipag-date sa kanya. Noong gabing iyon nang si Yoon-so at ang kanyang matalik na kaibigan ay nakaupo sa ospital at nagbabasa at nagpapahinga biglang umilo ang pamilya. Sinadya ni Yoon-so na tawagan ang manager ng gusali ngunit sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na wala siyang nakitang sinuman sa gusali opisina ng manager ngunit kailangang ayusin ang bumbilya na ito. Kaya kinuha ng matalik na kaibigan ang telepono ni Yoon-so at nagpadala ng mensahe sa isang tao. Ilang minuto lang sumugod si Kang Hun. Nagtaka si Kang Hun kung bakit nag-text sa kanya si Yoon-so na matagumpay niyang napalitan ng boyfriend. Si Yoon-so ay mukhang nalilito hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Kang Hun. Napatingin siya sa tusong kaibigan. Pagkatapos ay tinulungan ni Kang Hun si Yoon-so na ayusin ang sirang pamilya. Nang makita siyang clumsily na hindi alam kung ano ang gagawin nakaramdam ng pagkabigo si Yoon-so at sinabihan siyang bumaba. Umakyat si Yoon-so para ayusin ang bumbilya.
Habang inaayos ito sinisi ni Yeonso si Kang Hun. Sinisi niya ito sa pagiging isang lalaki ngunit hindi alam kung paano ayusin ang isang bumbilya. Pagkatapos lamang ng ilang galaw inayos ni Yeonso ang bumbilya. Masaya niyang ipinakita sa kanya ang kanyang tagumpay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon nadulas siya at diretsyong nahulog sa mga bisig ni Kang Hun. Hindi sinasadyang naglapat ang kanilang mga labi. Sa sandaling iyon lumingon ang matalik na kaibigan ni Yeonso. Mabilis na nagpanggap ang dalawa na walang nangyari. Ipinaliwanag ni Kang Hun na hindi niya sinasadya at aksidente lang iyon. Naisip ng matalik na kaibigan na ito ay isang normal na aksyon ng mga mag-asawang nagmamahalan kaya naiintindihan niya. Gayunpaman masama ang loob ni Yeonso at sinabing kung anong klaseng lalaki siya na hindi niya kayang tulungan. Pagkatapos ay mataktikang umalis ang kaibigan para bigyan sila ng privacy. Sinadya ni Kang Hun na tanungin si Yeonso kung iyon ang kanyang unang halik. Mabilis na pinatunayan ni Yeonso na hindi ito dahil maraming beses na niya itong ginawa sa kindergarten. Pinaalalahanan agad siya ni Kang Hun na hindi siya dapat mangarap ng gising tungkol sa pag-ibig sa kanya dahil sa halik na iyon. Pinaalalahanan din siya ni Yeonso na huwag mangarap tungkol sa kanya. Kaya lang ang mahalagang unang halik ni Yeonso ay kinuha ni Kang Hun. Ngunit salamat doon alam ni Yeonso na ang kanyang bibig ay hindi lamang para sa pagkain. Pagkatapos ng trabaho nakatanggap si Kang Hun ng text message mula kay Yeonso. Sa text message pinaalalahanan siya nito na matulog ng maaga at binati siya ng magandang gabi. Noong una sinadya ni Kang Hun na i-text siya pabalik ngunit nag-alinlangan siya sandali at hindi na nagpadala ng isa pang text message. Matapos ipadala ang text message patuloy na naghihintay si Yeonso sa tugon ni Kang Hun. Matagal niyang tinitigan ang phone niya pero wala siyang natanggap na reply mula rito. Akala niya ay tuluyan na siyang binaliwala nito. Kinabukasan pumunta si Kang Hun sa veterinary clinic at nakita ang abiso ng pagsasara ng taglagas. Hindi nagtagal nakatanggap si Yeonso ng text message mula kay Kang Hun. Matapos mag-isip ng ilang sandali nagpasya siyang huwag nang mag-reply sa text message nito. Kaya't si Kang Hun ay nakatayo sa labas ng matagal na naghihintay ngunit hindi nakatanggap ng tugon. Kinabukasan tumatawag ito sa kanya ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay nakatanggap si Yeonso ng mensahe ng babala mula kay Kang Hun. Binigyang diin niya na kung patuloy itong lalabag sa kontrata ituturing niyang sirang kontrata at haharapin niya ito ayon sa mga regulasyon ng estado. Kung ayaw niyang makulong kailangan niyang sagutin ang telepono nito. Kaagad pagkatapos isang tawag mula kay Kang Hun ang pumasok. Kailangang sagutin ni Yeonso ang kanyang tawag. Pagkatapos ay inanunsyo ni Kang Hun na dadalhin siya sa isang dinner party. Nagtaka si Yeonso kung bakit kailangan niyang dalhin siya sa party na iyon. Agad namang ipinaliwanag ni Kang Hun na siya ang contract lover niya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagbibihis biglang nag-transform si Yeonso sa ibang tao. Hinawakan ni Kang Hun ang kamay niya at sabay silang pumasok sa party. Nagkataon na nandoon din si Mura. Sinabi ni Mura na hindi karapat-dapat si Yeonso na makasama sa party na ito. Biniro rin ni Mura na peke ang damit na suot ni Yeonso. Sa sandaling ito lumapit si Kang Hun kay Yeonso. Sinabi niya kay Mura na girlfriend niya ito. Agad na inabot ni Mura para makipagkamay kay Kang Hun pero ayaw niya. Makipagkamay kay Mura. Nakaramdam ng hiya si Mura kaya napalingon siya kay Yeonso. Sinabi ni Mura na ito ang unang pagkakataon ni Yeonso na dumalo sa isang party kaya wala siyang alam. Kung sino man ang boyfriend ni Yeonso ay tiyak na nahirapan. Hindi rin nagdalawang isip si Kang Hun na aminin na talagang nahirapan siya. Dahil gusto lang niyang nasa tabi niya si Yeonso. Gayunpaman palaging tumakas si Yeonso sa isang lugar na nagpaparamdam sa kanya ng labis na pag-aalala. Pagkatapos makipag-usap sa ibang kaibigan orihinal na nilayon ni Yeonso na tamasahin ang pagkain. Sa hindi inaasahang pagkakataon dumating ang kanyang karibal sa pag-ibig. Pinuna ng dalaga ang paraan ng pagkain ni Yeonso na parang nagugutom. Naisip ng dalaga na ang pagkain ng ganyan ay mapapahiya si Kang Hun. Hindi na nakatiis si Yeonso kaya pinagalitan niya ang dalaga. Sa sandaling ito lumapit si Kang Hun. Nang gustong umalis ni Yeonso tinawagan ni Kang Hun si Yeonso pabalik. Tinanong ni Yeonso si Kang Hun kung matatapos na ang kanilang relasyon kapag natapos na ang kontrata. Umaasa si Yunzo na mabilis matapos ang kontrata dahil ayaw na niyang mapunta pa sa mga ganitong lugar. Binitawan ni Yunzo ang kanyang high heels at aalis na sana ngunit bigla siyang hinailan ni Kang Hun pabalik at hinalikan.
Habang pauwi sinabihan siya ni Kang Hon na kalimutan ang lahat ng nangyari ngayon dahil pagkakamali niya lang iyon. Nang marinig ang irresponsibleng pagsasalita ni Kang Hon na puno ng luha ang kanyang mga mata. Unti-unting kumalat online ang video na nagre-record sa paghalikan ng dalawa. Sinagot ng sekretarya ang telepono hanggang sa mapagod ang kanyang kamay. Sa opisina pinanood ni Kang Hon ang video at nalungkot dahil kagabi sinabi niya ang mga masasakit na salita kay Yunzo. Nang marinig ni Kang Hon ang boses ng sekretarya na paparating mabilis niyang pinatay ang video. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya ang sekretarya na huwag hayaang makaapekto kay Yunzo ang video sa itaas. Sa bandang ito gustong kalimutan ni Yunzo ang mga nakakainis na nangyari kahapon kaya pumunta siya sa dance club ni Sanghyun. Nagsimula siyang sumayaw ng ligaw ngunit dahil hindi siya nag-iingat na sprain ang kanyang bukong-bukong. Maingat na sinuri ni Sanghyun ang kanyang sugat. Sa sandaling ito biglang sumulpat si Kang Hon at hiniling kay Sanghyun na bumitaw. Ipinaliwanag ni Sanghyun na nasugatan ang binti ni Yunzo kaya gusto na lang niyang gamutin ang sugat nito. Humakbang si Kang Hon at hinawakan si Yunzo sa kanyang mga braso. Binalaan ni Kang Hon si Sanghyun na siya ang kanyang kasintahan kaya siya na mismo ang mag-aalaga sa kanya. Pagkabalik sa sasakyan tinanong ni Yunzo si Kang Hon kung bakit niya ginawa iyon. Mayabang na sinabi ni Kang Hon kung bakit siya nang ahas na masaktan ng walang pahintulot niya. Hinayaan pa niyang hawakan ng ibang lalaki ang binti niya. Galit na tinanong siya ni Yunzo kung party bilang ang pinapayagang magkamali ngunit hindi siya pinapayagang magkamali. O dahil siya ang master kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Then he ended by saying na isa lang itong pagkakamali. Dahan daw ang pinatunayan ni Kang Hon na hindi ito isang pagkakamali. Gayunpaman nang magtanong muli si Yunzo sinabi ni Kang Hon na hindi niya gustong umulit ng anuman. Tapos nag-drive na siya palayo. Dinala ni Kang Hon si Yunzo sa ospital at binalutan ang kanyang sugat. Habang binabalot niya ang kanyang benda inilibot niya ang paningin sa bagong ospital at sinabing na-miss niya ang dati niyang klinika. Nang marinig iyon ni Kang Hon pilit niyang binalot ang benda na ikinagulat ni Yunzo. Pagkatapos ay mahigpit niyang sinabi sa kanya na hindi siya pinapayagang mag-isip ng kalokohan. Nang walang pahintulot niya hindi siya pinayagang pumunta kahit saan. Sandaling natahimik si Yunzo sa kanyang matitinding salita. Natakot si Kang Hon na hindi na niya makontak muli si Yunzo kaya madalas niya itong i-text para itanong kung nasaan siya. Nakaramdam ng torment si Yunzo sa tanong ni Kang Hon na nasaan ka na. Kinabukasan habang naghahanap si Yunzo ng matutuluyan nakatanggap siya ng tawag mula kay Kang Hon na nagtatanong kung nasaan siya. Nang malaman niyang naghahanap siya ng matutuluyan agad siyang pinakiusapan ni Kang Hon na tumira sa kanya. Akala ni Yunzo ay nakakabaliw ang kanyang iniisip. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Kang Hon na kung wala ang kanyang pahintulot hindi siya makakapunta kahit saan. Pagkatapos ay inutusan ni Kang Hon ang kanyang sekretarya na huwag hayaan si Yunzo na maghanap ng matutuluyan. Dahil dito nakatanggap si Yunzo ng tawag mula sa may-ari ng bahay na nagpaalam sa kanya na tumanggi silang umupa. Nang makita niyang lumitaw si Kang Hon tila nahulaan ni Yunzo ang problema. Muli hiniling ni Kang Hon kay Yunzo na tumira sa kanya. Gayunpaman nang matanggap niya ang imbitasyong ito nakaramdam siya ng galit. Nang maglaon sinabi niya sa kanya na pinagsisihan niya ang pagligtas sa kanya noong gabing iyon. Kung alam niya lang na magiging ganito ang mga pangyayari nagkunwaring hindi niya ito nakikita noong araw na iyon. Sinabi ni Yunzo na kasama lang niya ang taong mahal niya. Tinanong din siya nito kung mahal na mahal siya nito kaya gusto niyang makasama siya. Sinabi lang ni Kang Hon sa kanya na kahit saan siya magpunta bibilhin niya ito. Sa mundong ito ang tanging lugar na mapupuntahan niya ay ang kanyang bahay. Hindi maintindihan ni Yunzo kung bakit siya umabot sa ganito. Inamin ni Kang Hon na nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Tinanong niya ito kung may nararamdaman din ba ito para sa kanya. Hiniling niya sa kanya na isipin ang tungkol sa alok ngunit pinaalalahanan din siya nito na huwag siyang maghintay ng masyadong matagal. Pagka-uwi pumunta si Kang Hon sa kwartong inihanda niya para kay Yunzo. Sigurado siyang magugustuhan ni Yunzo ang kwartong ito dahil siya mismo ang nag-decorate nito. Natigilan si Yunzo kaya tinawag niya ang dalawang kaibigan na sumama sa kanya uminom. Napakarami niyang nainom kaya wala siyang alam. Biglang lumabas sa screen ang tawag ni Kang Hon. Pagkarating nakita ni Kang Hon si Yunzo na lasing. Galit na sinisi ni Kang Hon si Sanghyun dahil hinayaan niyang malasing si Yunzo habang sila ay matinupa. Walang magawang ipinaliwanag ni Sanghyun na hindi niya ito mapigilan.
Tuwing umiinom siya naglalasing siya ng ganoon. Mayabang na sinabi ni Kang Hon kay Yunzo na tumayo at umuwi. Pero hindi niya inaasahan na gusto pa pala uminom ni Yunzo. Nahaharap sa estadong lasing na ito direktang binuhat siya ni Kang Hon at umalis. Nang makailang hakbang pa lang si Kang Hon inabot niya ang kamay niya para ay massage ang muscles nito. Pagkatapos ay minasahe niya ang mga ito habang tinatawag ang pangalan ni Sang-hyun. Nagseselos na si Kang Hon kay Sang-hyun. Ngayon ay narinig niyang tinatawag nito ang pangalan ng kanyang karibal kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Marahan niyang binitawan ang kamay niya dahilan para matamba si Yunzo sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na umuwi ng mag-isa. Gayunpaman nang makaalis si Kang Hon ng ilang hakbang isang lalaki ang lumapit at inanyayahan siyang uminom. Walang ibang choice si Kang Hon kundi ang tumalikod. Nagmamadaling umalis ang isa pang lalaki. Sa sandaling ito biglang nakilala ni Yunzo si Kang Hon. Bumagsak siya sa kanyang mga bisig. Ito ang nagpasaya sa kanya sa loob. Pagkaraan ng isang segundo na isuka na siya ni Yunzo. Nahirapan si Kang Hon na iuwi siya. Napaupo siya sa sofa humihingal. Tumingin siya sa kanya parehong galit at nakikiramay. Kinaumagahan nagising si Yunzo. Nang iangat niya ang kanyang ulo at nakita si Kang Hon na natutulog sa tabi niya napasigaw siya sa gulat dahilan para magising si Kang Hon nang may panimula. Matapos niyang maalala ang lahat si Kang Hon na ang galit na humiling na wakasan ang kontrata sa kanya. Nagbanta rin siya na bibigyan si Yunzo ng eksaktong 3 araw para makaalis sa ospital. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay galit siyang umalis. Saka lang natahimik si Yunzo. Agad niya itong hinabol at nagmamakaawa. Tinanong niya kung maaari ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero hindi siya pinansin ni Kang Hon. Matapos niyang agawin ang phone niya sa kamay niya mayabang siyang tumalikod at umalis. Mabilis siyang tinawagan ni Yunzo at tinanong kung bakit niya tinapos ang kontrata. Iginiit niya na noon pa man ay maganda ang kanyang ginagawa bilang kanyang kasintahan. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niya kagabi para magalit ito. Agad na sinabi ni Kang Hon na naglakas loob siyang samantalahin ang kanyang kawalan para makipag-inuman sa ibang lalaki. Matapos ipaalala sa kanya ni Kang Hon ang lahat unti-unting naalala ni Yunzo ang nangyari kagabi. Nakiusap siya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Dahil hindi maganda ang mood niya kagabi naging ganoon ang lahat. Si Kang Hon na may malamig na mukha ay nagtanong sa kanya kung bakit hindi niya ito hinahanap kapag siya ay malungkot ngunit sa halip ay hinanap si Sang-hyun. Pagkasabi nun ay nilagay niya ang mga kamay niya sa bulsa at umalis. Napatingin si Kang Hon kay Yunzo na kumakain ng instant noodles. Tinanong siya nito kung masarap ba ang instant noodles na may luha. Sagot ni Yunzo na wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman sinabi ni Kang Hon na siya pa rin ang kanyang kasintahan. Tinanong siya ni Yunzo kung natapos na ba niya ang kontrata. Sumagot si Kang Hon na kung ano ang mangyayari kung hindi pa ito natapos. Nang makitang umalis si Kang Hon inilapag ni Yunzo ang kahon ng noodles. Tumayo siya at sinabi sa kanya na magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Nang makita niyang nagtagumpay ang kanyang plano isang nasisiyahang ngiti ang ipinakita ni Kang Hon. Tumalikod siya at tinanong siya kung may magagawa ba siya. Matapos kumpirmahin iyon ni Yunzo hiniling siya ni Kang Hon na lumipat sa kanyang bahay ngayon din. Sa wakas ay nasa kamay na ni Kang Hon ang hanggal na si Yunzo. Noong gabing iyon masayang sumasayaw sina Yunzo at Sang-hyun. Biglang umakbay si Kang Hon at hinawakan ang kamay niya. Nagalit si Sang-hyun at sinabi kay Kang Hon na ang pag-abala sa iba habang sumasayaw ay isang walang malay. Gayunpaman sinabi ni Kang Hon na wala siyang pakialam tungkol doon. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kamay at hinayla si Yunzo sa kanyang mga braso. Kasabay nito pinaalalahanan siya nito na mag-focus sa kanya. Pagkatapos sumayaw silang dalawa at natapos ng husto ang sayaw. Tinanong ni Yunzo si Kang Hon kung ano ang mangyayari kung ayaw niyang umalis siya kapag magkasama silang lumipat. Tumawa si Kang Hon at sinabing imposible. Gayunpaman nang tanungin ni Yunzo kung ano ang mangyayari kung ayaw niyang umalis siya ang tanging nasagot ni Kang Hon ay wala pa siyang napagdesisyonan. Ngunit ang mahalaga ay gusto niyang subukang mamuhay kasama siya. Pinapayuhan din niya ito na maging tapat sa kanyang sarili kahit minsan. Sa huli kinailangan ni Yunzo na buhatin ang kanyang bagahe at pumunta sa bahay ni Kang Hon. Nang makita niya ang malaking bahay hindi niya maiwasang mapasigaw. Dinala siya ni Kang Hon sa silid na inihanda niya para sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang ilang bagay bago umalis. Pinagmasdan ng mabuti ni Yunzo ang kwartong pag-aari niya. Tumayo siya sa kama at sumayaw. Nang mapagod siya humiga siya at gamulong-gulong.
Ilang sandali pa isang segundo binuksan ni Kang Hon ang pinto at pumasok. Nang makita niya si Kang Hon ay biglang nawala ang ngiti sa labi nito. Nakita ni Kang Hon ang pagkapahiya niya at mabilis na isinara ang pinto at umalis. Sa gabi biglang umulan ng malakas sa labas na may kasamang kulog at kidlat. Natakot si Yunzo sa kulog at napasigaw. Nakaupo si Kang Hon sa study nang marinig niya ang sigaw nito. Mabilis siyang tumakbo. Nagkita ang dalawa sa sala. Natakot si Yunzo at niyakap ng mahigpit si Kang Hon. Napaharap sa bigla ang yakap na ito, hindi alam ni Kang Hon ang gagawin. Nakatayo pa rin siya sa kinatatayuan. Naramdaman niya ang hindi mapigil ang panginginig ng katawan ni Yunzo. Si Kang Hon ay orihinal na gustong aliwin siya ngunit sa huli binawi niya ang kanyang kamay. Tinanong niya si Yunzo kung pwede ba siyang bitawan. Nanlaki ang mga mata ni Yunzo sa sandaling ito na pagtanto na masyadong intimate ang kanyang pagkilos. Agad siyang tumalon mula sa pagkakayakap sa kanya. Ibinalik pa lang ni Kang Hon si Yunzo sa kwarto nang muling tumunog ang kulog dahilan para matakot si Yunzo at mabilis na nakipagsiksikan sa kanya. Walang magawa si Kang Hon na sinabihan siya na isa siyang duwag. Narinig iyon ni Yunzo at agad na tumalon. She then shook her head and said na hindi siya duwag. Nang lumabas si Kang Hon sa silid tila nag-aalala siya. Sinabi niya sa sarili na halos hindi na niya mapigilan ang sarili. Kinaumagahan naghanda si Kang Hon ng masarap na almusal at hinintay na dumating si Yunzo. Habang kumakain pinuri niya ang galing nito sa pagluluto. Sinabi ni Kang Hon kay Yunzo na siya ang bahala sa pagluluto ng almusal at siya ang magluluto ng hapunan, maglalaba at maglilinis ng banyo. Nagdududang tanong ni Yunzo sa kanya kung pinilit ba niya itong pumunta dito dahil gusto niyang maging yaya niya ito. Nag-alok siya na padalhan siya ng mga gastusin sa pamumuhay ngunit hindi kailangan ni Kang Hon ang kanyang ekstrang sukli. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap nagpa siya ang dalawa na magdagdag ng mga termino sa kontrata. Ang una ay ilihim ito at ang pangalawa ay huwag-hawakan o magkaroon ng pisikal na contact. Nang marinig ito ibinalita agad ni Kang Hon ang nangyari kagabi. Nang yakapin siya nito sinabi ni Yunzo na aksidente lang iyon. Kapag natakot siya kailangan niyang yakapin ang isang bagay. Kaya kagabi ginamit na lang niya siya bilang unan sa katawan. Nang makita si Yunzo na walang tigil na nagsasalita ng ganoon biglang hindi maiwasan ni Kang Hon na tumingin sa kanyang mga labi. Pagkatapos gumawa siya ng kondisyon na hindi na siya makakapunta sa dance class. Pagkatapos ng almusal hinatid siya ni Kang Hon sa ospital. Bumaba ng sasakyan si Yunzo at masayang kumaway sa kanya. Labis na kasiyahan ang naramdaman ni Kang Hon. Gusto niyang tingnan ito saglit sa rearview mirror. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Yunzo na nakatayo at masayang nakikipagkwentuhan kay Seonhyun. Gustong ihinto ni Kang Hon ang sasakyan upang tumingin ng kaunti ngunit bumusina ng malakas ang sasakyan sa likod. Walang magawang itaboy si Kang Hon. Nakaupo si Yunzo at nakatingin sa mga ulam ng hapunan nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Kang Hon. Tinanong niya ito kung bakit siya nakikipagkita sa ibang lalaki. Mabilis na ipinaliwanag ni Yunzo na pupunta sa ibang bansa si Seonhyun at dumating upang magpaalam sa kanya. Tuwang-tuwa si Kang Hon na gusto niyang tumalon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ito ay talagang nagkakahalaga ng pagdiriwang. Tinanong siya ni Yunzo kung anong oras siya umalis sa trabaho. Maghahanda siya ng hapunan para sa kanya. Gayunpaman nagpanggap si Kang Hon na mayabang at sinabing hindi niya alam. Nagtaka naman agad si Yunzo kung bakit may hindi nakakaalam kapag nakaalis na siya sa trabaho. Sumagot si Kang Hon na kapalaran ng isang direktor kaya hindi niya maintindihan. Nang malaman niyang ipagluluto siya ng kanyang magiging asawa masayang umiling si Kang Hon ng ilang beses. Dahil sa pagkilos na ito nakaramdam ng takot ang sekretarya na nakatayo sa labas. Pagkatapos ng trabaho kinuha ni Yunzo ang vacuum cleaner at pumasok sa kwarto ni Kang Hon para maglinis. Dahil buong araw siyang nagsipag pagkatapos ng ilang sandali ng paglilinis ay nakatulog siya sa kanyang kama. Nang makaalis si Kang Hon sa trabaho at binuksan ang pinto ng kanyang silid nakita niya kaagad ang kanyang magiging asawa na natutulog sa kanyang kama. Nang makita ang magandang hitsura nito agad niyang inabot ang pisngi nito para haplosan. Pero nang mahawakan niya ang mukha niya ay tumalon si Yunzo. Mabilis niyang inayos ang buhok niya at lumabas ng kwarto niya. Pagkaalis ni Yunzo naramdaman ni Kang Hon ang malakas na tibok ng kanyang puso. Lalong lumakas ang nararamdaman niya para sa kanya. Tumayo si Yunzo sa labas ng pinto at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Kinabukasan naging abala si Yunzo sa kanyang trabaho hanggang heteng gabi.
Pagkatapos ng trabaho ni Kang Hon at umuwi wala na siya saan man. Agad niya itong tinawagan ngunit walang sumasagot. Tapos tinext siya ni Yunzo para ipaliwanag na sobrang daming trabaho sa ospital ngayon kaya hindi siya nakauwi. Nang malaman niyang hindi siya sumama sa ibang umiti si Kang Hon at sinabihan siyang alagaan ang kanyang kalusugan. Habang kumakain ng almusal bigla niyang naalala si Yunzo. Nang makita niya ang bakanteng upuan sa tabi ni Kang Hon hindi niya maiwasang hindi pamilyar. Makalipas ang ilang araw paulit-ulit na sinasabi ni Yunzo na busy siya kaya hindi siya nakauwi. Ito pa o ang mood ni Kang Hon. Panay ang reklamo ni Kang Hon sa secretary na si Yunzo lang ang veterinarian sa mundo. Mayroon lamang isang pet hospital. Bakit siya naging abala kaya wala siyang oras na makipagkita sa kanya? Nang marinig iyon ng sekretarya ay napangiti na lamang siya ng alanganin. Pagkatapos ay sinabi ng sekretarya kay Kang Hon na kung gusto niyang maging kasintahan ni Yunzo kailangan niyang matutong umintindi. Kung hindi siya mahanap ni Yunzo bakit hindi niya siya hinanap? Pagkarinig nun biglang nagising si Kang Hon. Nang gabing iyon nagpa siya si Kang Hon na pumunta sa ospital. Pagdating niya doon may nakita siyang pusa sa mesa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sofa kung saan nakatulog si Yunzo. Dahan-dahan niyang inalalayan ang mukha ni Yunzo para sumandal ito sa balikat nito. Makalipas ang ilang segundo nagising si Yunzo sa pagtunog ng kanyang telepono. Pinaalalahanan siya nito na huwag matulog ng ganoon. Nagtataka siya kung bakit hindi ito nakikinig. Tapos unti-unting lumapit sa kanya si Kang Hon. Hindi aksidente ang halik na ito. Pagkatapos ng trabaho sabay na umuwi ang dalawa. Tinawagan ulit ni Kang Hon si Yunzo. Pakiramdam niya ay nakakaawa kung papasok sila ngayon sa loob. Kaya't naghanap ang dalawa ng mauupuan at magkausap. Sinimulang kulitin ni Kang Hon si Yunzo. Matamis na salita ang sinabi nito sa kanya at unti-unting lumapit sa kanya. Napagtanto ni Yunzo ang kanyang balak. Ipinaalala niya sa kanya na hindi siya pinapayagang lumabag sa mga tuntunin ng intimate contact kapag nasa loob ng bahay. Pero iginiit niya na nasa labas ito ng bahay. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa ulo. Mula sa sekretarya alam ni Kang Hon na nakabalik na ng bansa ang kanyang nakababatang kapatid. Galit niyang tinanong ang sekretarya tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang nakababatang kapatid. Malumanay na ipinaalam ng sekretarya na nakauwi na si Kang John. Nang marinig iyon tumayo si Kang Hon. Sa kabilang banda kakauwi lang ni Yunzo galing sa pagbili ng pagkain. Bigla niyang narinig ang boses ng isang kakaibang lalaki. Maingat niyang tinanong kung sino siya. Hindi siya direktang sumagot bagkos ay umiling lang siya. Sinundan ng tingin ni Yunzo ang larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding. Matapos magkumpara ng ilang sandali nakilala rin niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na ito umuwi si Kang Hon at nakita silang dalawa na nakatayo at nag-uusap at magkasama rin silang nagluluto. Mabilis na tinawag ni Kang Hon si Yunzo para lumapit sa kanya ngunit hinawakan ni Kang John ang kamay ni Yunzo at hinawakan siya sa likod. Sinabi ni Kang John na dapat niyang tapusin ang paggawa ng mga rice cake. Galit na humakbang si Kang Hon at malakas na sinabi sa kanyang nakababatang kapatid na mabilis na bumitaw. Kaya pumagitna si Yunzo sa dalawang lalaking nagpupumiglas. Nang gabing iyon hinabol ni Kang Hon si Kang John para manatili sa isang hotel. Gayunpaman sinabi ni Kang John na ang kanyang card ay nakalock at ayaw niyang manatili sa isang hotel noong mayroon pa siyang silid dito. Pagkatapos tumayo si Kang John at pumunta sa kwarto niya. Binalaan ni Kang Hon si Yunzo na huwag tumingin ng diretso kay Kang John. Hindi maintindihan ni Yunzo kung bakit. Hindi siya pinayagang gawin iyon. Akala niya ay nakababatang kapatid ni Kang Hon si Kang John. Pero para kay Kang Hon lalaki rin si Kang John. Natawa si Yunzo nang marinig iyon. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon ni Kang Hon napagtanto niyang seryoso ito. Umupo si Kang Hon sa tapat ni Yunzo. Simula daw nang magising siya ay titingin na lang ito sa kanya kaya lang siya makatingin sa kanya. Kinaumagahan nakita ni Kang John ang kanyang kapatid na lalaki at ang magiging hipag na magkatrabaho. May naisip agad si Kang John. Oo naman hindi nagtagal dumating ang sekretarya para sabihin kay Kang Hon na pinutol ni Kang John ang kanyang kamay gamit ang kutsilyo at duguan. Gayunpaman pumunta si Kang John sa veterinary clinic para sa isang check-up. Agad namang nagbago ang ekspresyon ni Kang Hon matapos marinig iyon. Sa gilid na ito si Kang John ay gumagamit ng sobrang nakakaawa na ekspresyon para hilingin kay Yunzo na bandage siya. Walang magawa si Yunzo kay Kang John na ito ang veterinary clinic. Walang pakialam si Kang John. Maayos naman daw ang veterinary clinic.
Hindi ba't ginagamot din niya si Kang Hon? Nang makita ang nakakaawang ekspresyon ni Kang Jun sa wakas ay pumayag si Yunzo na gamutin ang kanyang sugat. Pagkatapos ng bendahe biglang lumapit si Kang Jun kay Yunzo na ikinagulat niya. Biglang naalala ni Yunzo ang bilin ni Kang Hon na huwag niyang titigan si Kang Jun sa mata. Noon lang niya naintindihan ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi kay Kang Jun na kailangan niyang pumasok sa trabaho. Kasabay nito ipinahayag din niya ang kanyang pagnanais na itaboy ang customer. Habang si Yunzo ay naghahanda na bigyan ang aso ng isang ineksyon si Kang Jun ay tumakbo na may matangkad na ngiti sa kanyang mga labi. Agad namang sinabihan ni Yunzo si Kang Jun na umalis ng mabilis. Hindi dapat takutin ni Kang Jun ang aso. Oo naman may nangyari kaagad pagkatapos noon. Nang tumakbo si Kang Hon sa eksena nakita niya si Kang Jun at ang sugat sa braso ni Yunzo. Galit na itinulak ni Kang Hon si Kang Jun at tumingin sa dumudugong braso ni Yunzo. Sa sobrang galit ni Kang Hon ay hinawakan niya ang kwelyo ng kanyang nakababatang kapatid at tinanong si Kang Jun tungkol sa kanyang ginawa. Natakot si Kang Jun at sinabihan si Kang Hon na huminahon. Kahit anong galit niya hindi dapat patulan ni Kang Hon ang kanyang nakababatang kapatid. Iniisip talaga ni Kang Hon. Sa sandaling ito pinigilan ni Yunzo si Kang Hon. Sinabihan niya silang dalawa na lumabas. Pagka-uwi pinayuhan ni Kang Hon si Yunzo na huwag muna siyang pumasok sa trabaho. Dapat siyang manatili sa bahay at magpahinga para gumaling. Sinabihan din siya ni Kang Hon na huwag nang masaktan muli dahil magiging heartbroken siya. Habang nagbabasa ang dalawa ay nakaramdam ng init si Yunzo dahil nakalugay ang kanyang buhok. Nang makita iyon agad siyang pinuntahan ni Kang Hon. Hindi skillful ang galaw niya sa pagtali ng buhok kaya lalo lang niyang ginulo ang buhok ni Yunzo. Hinaypan din niya ang leeg nito na ikinagigil ni Yunzo. Makalipas ang ilang sandali ng pagpupumiglas ay hindi pa rin niya natapos ang pagtali sa kanyang buhok. Kinabukasan nagbibihis si Kang Hon at naghahanda para pumasok sa trabaho. Dahil sa gwapo at masungit nitong anyo hindi maalis ni Yunzo ang tingin sa kanya. Sa sandaling iyon dinala ni Kang Jun ang isang kurbata kay Yunzo at hiniling na itali ito para sa kanya. Hindi pa natutong magtali ng kurbata si Yunzo kaya gusto niyang humingi ng tulong kay Kang Hon. Ngunit ang nakakagulat parehong tumanggi ang dalawang lalaki sa ideya ng sabay-sabay. Nang walang ibang pagpipilian kinailangan ni Yunzo na itali ang kurbata ni Kang Jun. Maingat niyang inilagay ang kurbata sa likod ng leeg ni Kang Jun. Sinubukan ni Kang Hon na pigilan ang kanyang galit. Pagdating nila sa kumpanya patuloy na ipinagyayabang ni Kang Jun sa kanyang kapatid ang kurbata na itinali sa kanya ni Yunzo. Sa hindi inaasahang pagkakataon hinawakan ni Kang Hon ang kurbata at hinugot ito. Sarkastikong tanong ni Kang Jun kung ganoon ba ka-insecure ang kapatid niya. Tinanong din ni Kang Jun kung natatakot si Kang Hon na magustuhan niya si Kang Jun tulad ng dating kasintahan ni Kang Hon. Itinulak ni Kang Hon ang kapatid sa dingding ng elevator. Nagkatinginan ang magkapatid na puno ng puot ang mga mata. Sa sandaling ito bumukas ang pinto ng elevator. Agad na kinuha ni Kang Hon ang kurbata ng kapatid niya at umalis. Noong lunch break hindi sinasadyang nakita ni Kang Jun ang kanyang dating kasintahan na nililigawan. Pagkatapos nakita ni Kang Jun ang kanyang kapatid at si Yunzo na matamis na nag-uusap sa isa't isa. Hindi komportable si Kang Jun. Pinuntahan ni Kang Jun si Kang Hon at tinanong ang kanyang kapatid kung bakit tuwang-tuwa ang lahat samantalang siya lang ang naghihirap. Gayunpaman nakatuon lamang si Kang Hon sa kanyang trabaho. Hindi niya pinansin ang kapatid. Pagdating sa bahay masayang sumandal si Kang Hon sa likod ni Yunzo. Gusto niyang hintayin itong maghanda ng hapunan para sa kanya. Nang makitang tila gutom si Kang Hon agad siyang pinakain ni Yunzo ng isang pirasong pagkain. Matapos matikman ang pagkain ay agad siyang binuhat ni Kang Hon sa mesa sa kusina. Gusto niyang ay pangako nito sa kanya na hinding-hindi siya nito iiwan at dapat lagi itong nasa tabi nito. Nakita ni Yunzo na paulit-ulit na pinag-uusapan ni Kang Hon ang isyong ito kaya tumanggo na lang siya bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon nagsimulang manligaw si Kang Hon sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang kumain ng iba pa kaysa sa hapunan. Agad siyang nahulog sa bitag. Tinanong niya kung ano ang gusto niyang kainin. Sagot niya na siya iyon habang si Kang Jun ay galit na galit kaya naghanap siya ng alak para maibsan ang kanyang emosyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon noong oras na para magbayad ipinaalam sa kanya ng waiter na ganap na na-block ang card ni Kang Jun. Walang choice si Kang Jun kundi tawagan si Kang Hon para humingi ng tulong.
Masayang kasama ni Kang Hon si Yunzo nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid. Ayaw itong pansinin ni Kang Hon kaya ibinaba niya ang telepono. Wala siyang balak na tulungan si Kang John. Hindi na nakapaghintay si Kang John kaya tumatawag siya. Pagka-uwi ni Kang John ay agad na inihagis ni Kang Hon si Kang John sa sofa. Sa kanyang pagkalasing binalaan ni Kang John si Yunzo na kung hindi niya iiwan kaagad si Kang Hon pagsisisihan niya ito. Nang marinig iyon parehong sinaktan at binalaan ni Yunzo si Kang John na kapag hinawakan muli ni Kang John ang kanyang kasintahan hindi niya ito papakawalan. Nang marinig ni Kang Hon na sinabi ni Yunzo na boyfriend niya ito hindi siya makapaniwala. Nagulat din si Yunzo at napalingon kay Kang Hon. Nakita niyang parang excited at namumula si Kang Hon. Unti-unti ding naramdaman ni Yunzo ang pag-init ng mukha niya. Mabilis niyang tinakpan ang mukha niya at tumakbo palabas ng kwarto. Tinanong ni Kang John kung napakasaya ng kanyang kapatid. Gayunpaman sinabihan lang ni Kang Hon ang kanyang kapatid na tumahimik. Kinabukasan inanyayahan ni Yunzo si Kang Hon at ang kanyang kapatid na maghugas ng mga kumot. Pagkatapos ilagay ang mga sapin sa palanggana sinabihan ni Yunzo ang dalawa na gamitin ang kanilang mga paa para tapakan ang mga ito para linisin. Gayunpaman ganap na nilabanan ni Kang John. Naisip ni Kang John na kahit na ginawa na ng kasambahay at ng washing machine ang trabahong ito. Pagkatapos sabihin iyon hiniling ni Kang John ang kanyang kapatid na tulungan siya. Pero nang makita ni Kang Hon ang seryosong ekspresyon ni Yunzo pakiramdam niya ay hindi na siya makatutol. Walang magawa si Kang Hon kundi itulak ang kamay ng nakababatang kapatid at humakbang sa palanggana. Nang makitang nakatayo pa rin si Kang John sa labas tinanong niya ito kung bakit hindi pa siya pumasok para maghugas ng kumot. Umiling si Kang John at tumawa habang umaatres. Dahil dito napilitan pa rin si Kang John ng kanyang kapatid na humakbang sa palanggana. At kaya nagtulungan silang dalawa sa paghuhugas ng kumot. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Yunzo na pigain ang kumot upang matuyo. Hindi mapiga ng dalawang lalaki ang kumot. Sinimulan na naman ni Yunzo na sisihin si Kang Hon. Naghinala siya na ang kanyang mga kalamnan ay para lamang palabas. Sa harap ng mga pagdududa ng kanyang kasintahan nagpakita kaagad si Kang Hon. Sa wakas ay isinabot ang kumot upang matuyo. Nakaramdam ng ginhawa si Yunzo. Naginat siya ngunit agad na nagwisik ang tubig sa kanyang mukha. Sinabuyan pala siya ng tubig ni Kang John. Nang makitang binyo-bully ang kanyang kasintahan agad na kinuha ni Kang Hon ang hose ng tubig para mag-counterattack. Isang away ang sumiklab. Ang hindi pagkakasundo sa pagitan ni Kang Hon at Kang John ay unti-unting nawala salamat sa hitsura ni Yunzo. Habang masaya silang sumasali sa laro biglang sumulpot ang nanay ni Kang Hon. Pagkatapos ng malinaw na interogasyon hindi nasiyahan ang ina ni Kang Hon sa karaniwang sitwasyon ng pamilya ni Yunzo. Ginamit ng ina ang dahilan na gustong makipag-chat sa kanyang dalawang anak para itaboy si Yunzo. Ayaw na rin marinig ni Yunzo na punahin siya. Kaya magalang siyang nagpaalam at umalis. Agad naman siyang hinabol ni Kang Hon. Lumabas din ang nakababatang kapatid para kausapin si Yunzo. Lalo nitong ikinagalit ang ina. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng pasang ngiyaw sa bahay. Natuklasan niyang may kwarto pala si Yunzo dito. Sa oras na ito talagang sumabog ang kanyang galit. Inutusan niya si Kang John na ibalik agad ang kapatid. Dinala ni Kang Hon si Yunzo sa veterinary hospital. Nang makitang nakatsinelas pa rin si Yunzo hindi napigilan ni Kang Hon na malungkot at hinawakan ang kanyang kamay. Nangako si Kang Hon sa kanya na hindi na ito mauulit. Umaasa rin si Kang Hon na hindi siya nito iiwan tulad ngayon. Naalala ni Yunzo ang eksena ng kanyang mapagpasyang pag-alis. Agad siyang tumango bilang pagsang-ayon kay Kang Hon. Nang sumandal si Yunzo sa kanyang balikat biglang napagtanto ni Kang Hon na nilalagnat siya. Kaya nagpa siya si Kang Hon na manatili at alagaan siya. Ayaw niyang kumain dahil hindi siya nagugutom. Sa sandaling ito tumawag ang ina ni Kang Hon. Ayaw sumagot ni Kang Hon kaya binaba na niya ang tawag. Ayaw ni Yunzo na lumalim ang alitan nila ng kanyang ina. Kaya pinayuhan niya itong umuwi at pumunta rito bukas. Maginhawang nakuha ni Kang Hon ang ilang mga bagay at ang pusa. Pag-uwi ni Kang Hon nilinis na ng kanyang ina ang kwarto ni Yunzo. Ang kanyang ina ay hindi sinasadyang natuklasan ang kontrata sa pagitan nila ni Yunzo. Ngayon alam na ng nanay niya na pinili niya si Yunzo bilang girlfriend para lang makaiwas sa blind date. Hawak niya ang kontrata at pinagalitan si Kang Hon. Ipinaliwanag ni Kang Hon na bagamat kontrata lang ang relasyon nila ni Yunzo noong una gusto na niya itong pakasalan. Alam na alam ng ina ni Kang Hon ang kanyang pagkatao.
Kaya nagpa siya siyang sumubok ng ibang paraan para kumbansihin itong makipaghiwalay kay Yunzo. Kumuha siya ng kontrata at sinabing kung talagang nagmamalasakit si Yunzo kay Kang-hon at pumayag na pirmahan ang kontratang ito, hindi siya tatutol sa kanilang kasal. Tiningnan ni Kang-hon ang kontrata ng prenuptial agreement. Gusto niyang tawagan si Yunzo para pag-usapan ang bagay na ito. Gayunpaman sa huli hindi pa rin niya ito masabi. Kinabukasan nang pumunta siya sa ospital upang bisitahin siya, nakita niya ang isang lalaking nag-aalaga. Pumasok siya ng galit, nagbabalak na tanungin siya ng kaunti. Buti na lang at mabilis na ipinakilala ni Yunzo na ang gwapong binata ay ang kanyang nakababatang kapatid. Ang pangalan niya ay Yunzo. Nang malaman ni Kang-hon na si Yunzo ang magiging bayaw niya, nagbago agad ang ugali niya. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Yunzo at nagpakilala. Nang malaman ni Yunzo na siya ang chairman ng LK Group, sinabi niya kaagad na tiyak na tatutol ang kanyang pamilya sa kanilang relasyon. Nang marinig iyon, nagmamadaling pinaalis ni Yunzo si Kang-hon. Maginhawa niyang tinanong kung ano ang gusto nitong sabihin sa kanya kagabi. Gayunpaman hindi alam ni Kang-hon kung paano sisimulan ang pag-uusap, kaya kailangan niyang makipag-appointment sa kanya sa ibang araw at sasabihin niya sa kanya. Naiintindihan din ng ina ang personalidad ng kanyang anak, kaya siya mismo ang pumunta kay Yunzo para makipag-usap. Sinabi ng ina kay Yunzo na kung gusto ni Yunzo na makasama si Kang-hon, kailangang magbayad si Yunzo. Pagkatapos ay binigyan ng ina si Yunzo ng prenuptial contract. Sinabi ng ina na kung papayag siya, taon-taon ay kailangang pirmahan ni Yunzo ang kontratang ito. Kung hindi, kailangang makipaghiwalay si Yunzo kay Kang-hon. Gayunpaman iginiit ni Yunzo na hindi siya magpapakasal kay Kang-hon. Sa sandaling ito dumating si Kang-hon. Nang makita si Kang-hon, agad na hiniling ng ina kay Yunzo na ulitin ang kanyang sinabi. Hindi nag-atubili si Yunzo na ideklara na hindi siya magpapakasal kay Kang-hon. Tinanong ni Kang-hon kung talagang ayaw niyang pakasalan siya. Sinabi ni Yunzo na ayaw niyang pumirma sa hindi patas na kontratang ito. Naunawaan ni Kang-hon na hindi ito patas kay Yunzo, ngunit nahaharap din siya sa sarili niyang mga paghihirap, kaya umaasa siyang maaaring sumuko si Yunzo ng kaunti. Sa pagkakataong ito, hindi man lang makapaniwala si Yunzo sa narinig niya mula sa bibig ni Kang-hon, kaya tumanggi siyang pumirma sa kontrata. Gusto ni Kang-hon na magtiyaga siya sa loob ng 1 taon. Pagkaraan ng 1 taon, maaari na silang manirahan bilang mag-asawa. Tanong ni Yunzo kay Kang-hon paano kung matapos ang 1 taon nilang relasyon. Naniniwala si Kang-hon na ito ay ganap na imposible. Bagamat hindi siya direktang sumagot, alam niya ang sagot nito sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang determinadong ekspresyon. Naisip niya na kahit minsan ay hindi siya handang ipaglaban ang kanilang relasyon. Agad niyang sinabi sa kanya na kung aalis siya dito ngayon, katapusan na nilang dalawa. Sa huli, katahimikan lang ang natanggap ni Kang-hon mula kay Yunzo. Ibig sabihin pumayag siya. Umalis si Kang-hon na bigo. Gayunpaman hindi niya alam na ang desisyong ito ay nagdulot din ng sakit kay Yunzo. Pagka-uwi, nahiga si Kang-hon sa kama at nag-relax, ngunit hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang figure ni Yunzo. Nagkaroon pa nga ng hallucination si Kang-hon tungkol sa kanya. Malaki rin ang sakit na dapat tiisin ni Yunzo, kaya nagpasya siyang pansamantalang lisanin ang soul. Sa 2nd araw pagkatapos magising, nakatanggap si Kang-hon ng video mula kay Yunzo. Sa video, pinasalamatan niya si Kang-hon sa pagmamahal sa kanya at marami rin itong magagandang alaala sa kanya. Hindi siya nagsisi na nakilala siya. Alam ni Kang-hon na umalis na siya, kaya mabilis niya itong hinanap. Gayunpaman hindi ipinaalam ni Yunzo ang kanyang lokasyon sa kanyang mga kaibigan. Iniwan lang niya ang kanyang pusa sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Mag-isang nakaupo si Kang-hon sa kwarto ni Yunzo. Tiningnan niya ang love diary na iniwan niya. Naalala niya ang masasayang sandali sa pagitan ng dalawa. Sa oras na ito, nakaupo si Yunzo sa hardin at nagsasaya sa pagkain. Hiniling niya sa kanyang nakababatang kapatid na tumulong sa paglilinis ng alagang ospital. Narinig ni Kang-jon ang kanilang pag-uusap. Ipinaalam agad ni Kang-jon sa kapatid ang lahat. Labis na hindi nasisiyahan si Yunzo sa mga ginawa ng kanyang magiging bayaw, ngunit nang marinig ni Yunzo na sinabi ni Kang-hon na hindi niya kayang mabuhay nang wala si Yunzo, naramdaman din ni Yunzo ang sinseridad ng bayaw na ito. Sa wakas, sinabi ni Yunzo ang kasalukuyang address ni Kang-hon. Yunzo. Sa gabi, tahimik na nakaupo si Yunzo na iniisip ang masasayang sandali sa pagitan nila ni Kang-hon. Ang unang almusal ay niluto ni Kang-hon at ang matalik na halik sa pagitan ng dalawa. Sa tuwing naaalala niya, sobrang saya ang nararamdaman niya.
Napuno rin ang kanyang telepono ng mga mensahe na dumating si Kang Hon. Hindi niya ito kayang bitawan kaya nagpa siya siyang bumalik sa Seoul. Sa oras na ito hinahanap din siya ni Kang Hon. Matapos malaman ng ina ni Kang Hon na hinanap ni Kang Hon si Yunzo, galit na galit siya. Gayunpaman nang malaman niyang iniligtas ni Yunzo ang buhay ni Kang Hon, nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang ginawa kay Yunzo. Sinabi rin ng sekretarya kung gaano kasansero ang nararamdaman ni Kang Hon para kay Yunzo. Umaasa ang sekretarya na papayag ang nanay ni Kang Hon na magsama sila. Kung tutuusin, inaabangan ng ina ang pagkakaroon ng apo kaya nagsimula siyang mag-alinlangan. Sa oras na paakay na si Yunzo sa kotse, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid. Alam niyang nagpunta si Kang Hon sa garden ng pamilya kaya agad siyang bumalik doon. Sa oras na ito hinahanap ni Kang Hon si Yunzo sa hardin. Sa wakas ay nakita na niya ang figurang namimiss niya araw at gabi. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa isa't isa at binigyan ng mahigpit na yakap ang isa't isa. Dito natapos ang pelikula. Salamat sa panonood.